Bugado deklara sa tudak bayan sa Los Santos diskutahan kalabutan kay pinaka-latest ka desisyon na gipagawas sa Korte Suprema sa kaso ni Senador Bato de la Rosa. Attorney, maibuntag kamusta si Bongo Edna ni Attorney? May buntag, Bongo Edna. Okay. Attorney, gahapon nagpagawas og desisyon ang atong Korte Suprema kalabutan tong hangyo nga TRO ni Senador Bato de la Rosa nga dili na una siya dakpon katong kalabutan sa ICC warrant, Attorney, o sa boto nga 9-5 and usa ang nag-abstain. So unsay panglantaw mo, Attorney Ray, asa nahimong desisyon kay expected ba ta nga unta dili ba dugay o tagtinuod man wala dugay nakapagawas og desisyon dayon ng atong Korte Suprema, Attorney Ray? Well, ang na-resolve lang, Bongo Edna, katong iyang prayer, no? Katong iyang hangyo, katong temporary restraining order. So ang nature atong order, Bongo Edna, temporary lang siya, no? Pending trial. So ang korte giklaro na sa iyang resolution kahapon, no? Ilang press release nga napasilay ka ng final resolution on the merits. Katong merito na mismo sa mga argumento sa parties. So wa pa na to nakita ang kaning context kung sa pag-resolve sa Supreme Court kaning complicated legal issue. Pero ito the period Bongo Edna nga medyo divided sila. No, kay na may limang nga minority. Wa po nato nabasa pod, no, tungod kay ilang pagwas man sa May 25 kaning mga concurring opinion sa ubang mga mahistrat. So di pa ni siya sigurado gyapon, no, Bongo Edna. Siguro di pa ni sigurado nga pildi pa si Senator Bato de la Rosa on the merits. Pero katuyang hangyo nga dili force ang warrant gi-deny, no, sa atong Korte Suprema, pero patakabaloon sang rason. No, Bongo Edna, interested ta sa kami, no, mga estudyante sa pamalaod kaning mga doktrina. No, ang reasoning sa atong Korte Suprema kay ginaestudyuhan man ni sa law school ug mga practitioners, no, kami mismo, Bongo Edna, mo ni ginaestudyuhan kung unsa jud pag-arrive, no, sa korte sa ilang kaning desisyon. Okay. Attorney, sa imong paglantaw ba, Attorney, naka-apekto katong pagsibat ni Senador Bato sa Senado sa 951 nga desisyon sa mga maestrado, Attorney Ray? Posible kaya ang atong Office of the Solicitor General, no, katong ilang gi-file nga opposition, na-mention man to siya. No, Bongo Edna, katong iyang kanang ginaingon nga di siya mo surrender. No, kaning ginaingon nga balaod nga motorkag fugitive ba nga di ka mo submit sa jurisdiction sa kaning korte. No, but syempre i-justify man sa mga lawyers ni Senator Bato tungod kay ang korte nga gina-mention din lang niyaw man korte. No, dili man korte sa atong nasod. So muna gina-sharpen ang argumento diri Bongo Edna ba kay uban manggon mo aligar nga di siya mo submit. No, ginaklaro po ni sa kampo ni Senator Bato nga ang iyang kanang non-submission dito sa langyaw nga husgado. Katong ICC. No, musabit lang siya ng proseso sa langyaw nga husgado kung maagi po niya sa proseso sa atong pamalaod. Okay. Attorney, so meaning sa desisyon sa Korte Suprema kagahapon, Attorney Ray, halimbawa makita si Bato pwede dakpon, Attorney Ray? Yes, no? Mo nang klaro sa konteksto sa decision sa atong Korte Suprema. Although ang atong mga kaning opisyalis sa gobyerno, DILG, DOJ, naman sila yung mga statements nga more di pa sila incline. No? I-enforce ang warrant, pero na po yung mga statements sa Malacanang di man na ma-prevent pod ang pag-aresto. Which is mo nang saktong interpretasyon, no, sa kaning resolution sa atong Korte Suprema. Okay, Attorney, Tagalog-Tagamay lang, Attorney. Attorney Ray, so sabi ng kampo ni Senador Bato de la Rosa is mag-file sila ng motion for reconsideration. Ano ba ang mga argumento na pwede para makumbinsi talaga ang Korte Suprema kasi sabi mo 9-5 at saka 1
pwede, may posibilidad na babali pa ang desisyon. Ano ba ang mga posibleng argumento na kayang kumbinsiyon o baliktarin ang desisyon ng Korte Suprema, Attorney Ray? So dapat ang lawyer ni Senator Bato, no, pakita niya bumbued na may mga bago siyang argumento na ipakita, no, sa husgado, sa Korte Suprema, na makonvince yung mga maestrado, no, kahit na siguro dalawa o tatlo, no? Kung mga 3 justices mag-change ang mind bumbued na, definitely it's a reversal sa decision. So ang burden ngayon, no, because kung yan yung legal strategy ng lawyer ni Senator Bato, is ipakita yung mga bagong argumento. No? Ano yung punto doon sa resolution ng korte na siguro i-sharpen ng lawyer ni Senator Bato na yung ibang mga maestrado ma-convince. Kasi ang basically from sa mga yung mga legal argumento, dalawang punto lang dito bumbued na yung tinatawag na yung executive discretion, no, at saka yung yung tinatawag nating na constitutional argument. So dalawang punto lang yan. So ang punto ni ng lawyer ni Senator Bato na ma-convince, no, yung mga maestrado na mas superior in terms of argumentation, in terms of precedents, in terms of doctrine, yung constitutional argument. No, kasi hati yung legal community ngayon, no, bumbued na. Yung iba sinasabi na hindi na kailangan, no, because executive yan, power, no, within sa polisiya ng executive under the office of the president na to enforce yung warrant. Contradicto bumbued na, no, sa yung doktrina na dinidevelop ng lawyer ni Senator Bato na lahat ng proseso, no, as far as service ng warrant, superior yung constitution natin. Hindi yung ibang batas, no, as far as pag-enforce ng warrant, because constitutional provision yan. So depende sa ngayon yung balancing act, no, ng korte, paano nila i-navigate yung contending na legal constitutional issues dito sa petition. Okay. Attorney Ray, yung pinupunto ba ng Malacanang or ng gobyerno natin yung sinasabi ng Republic Act 9851, Attorney Ray? Yeah, ginagamit ng yung government yung Republic Act 9851. No, but ang sinasabi ng petitioners dito, no, sa kampo ni Senator Bato na hindi pwedeng gamitin 'yon because wala sa provision ng Republic Act 9851 yung surrender provision. So yun lang naman sinasabi doon na medyo complicated na mahaba-haba na kwento. Ang sinasabi lang yung Republic Act 9851, walang provision doon na nag-authorize sa executive department, no, represented by the president, na isurrender yung isang Pilipino. Now yung surrender na provision na yon, as far as yung petitioners are concerned dito, dapat subordinate siya doon sa constitutional provision na kailangan ng yung proseso dadaan sa husgado. So yun lang naman sinasabi dito, bumbuhed na Kasi kung dumaan sa husgado, no, sabihin ng korte na dadaan sa husgado, then nakumpleto nila yung process, then pwede nilang i-enforce yung warrant. No, kasi dito bumbuhed na ito yung tinatawag nating sa yung nag-aaral ng batas, yung conflict of laws. No, nag-create ng confusion kasi meron tayong international law, meron din tayong tinatawag na domestic law. So apparently ang ibang interpretation na may conflict, pero ang ginagawa niyan is i-harmonize mo yung dalawang batas, no? So apparently walang conflict as far as i-enforce mo yung proseso dito sa Pilipinas. No, yung mga konsepto ng yung violation against yung crimes against humanity, it's almost universal yan, bumbuhed na Wala namang disputed dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. No? Kino-complicate lang ng iba, no? Wala namang argumento yon. Kahit na sino pwedeng i-prosecute. Ang argumento lang dito, bumbuhed na whether or not yung pag-enforce, no, ng isang international warrant,
kailangan bang dadaan sa husgado, no, dito sa Pilipinas? Ang sinasabi ni yung nila Senator Bato, i-respect yung constitution natin because within the Philippines, ang pinakamataas ng batas hindi yung international law, no? Ang international law actually bumubued na by incorporation lang yan, no? Ina-adapt natin by incorporation, but in case there is conflict, no, may conflict sa international constitutional provision. Yan yung punto, no, ng nila, yung argumento nila Senator Bato de la Rosa. Kung mag-file kita o halimbawa parehas na attorney, may motion for reconsideration, ano ba yan, sulat ng attorney, dapat maganda yung pagkasulat kung ay sa istorya, Attorney Ray, wala bang oral argument, something ganun, Attorney Ray? Well, kami mga lawyers, meron kami mga tinatawag na formalities. Ang ibig sabihin yan, yung pleading mo mag-conform. No? So usually pinapag-aralan yan, bumbued na, kasi kung hindi ka nag-comply sa yung formalities, for example, sumulat ka lang, considered yan na parang trash of paper, ibabasura lang yan ng korte. So dapat i-comply mo yung mga formalities ng motion for reconsideration. No? Yun yung tatawag na formalities, matter of form. Then yung next is yung matter of substance. Ano yung gusto mong erase na mga issues, no? But ang tingin ko dito yung motion for reconsideration ng mga lawyer ni Senator Bato medyo close na masyado sa May 25. No, kasi ngayon May 20 na, no? Bumbued na. Siguro yan mukhang more of a legal strategy yan. I don't think i-resolve ng Korte Suprema yan. No, dahil yung deadline na sinet ng Supreme Court May 25, siguro idadagdag na lang yan. No, idadagdag na lang yan doon sa mga siguro additional na argumento ng as far as petitioners are concerned. Okay. But I doubt, no, sa very close na time ma-resolve yung motion for reconsideration. Okay. Attorney Ray, hindi ba mahirap sa parte ni Senador Bato dahil nga sa press release or press statement kahapon ng Korte Suprema, hindi na natin alam bakit naging 9-5-1 ang desisyon ng mga mahistrado, Attorney Ray. Yes, no, yung na-mention ko sa iyo kanina, Bumbued, na medyo speculation lang ang mga reasoning. No? 9-5-1. Ang 9 is pabor, ang 5 is nag-dissent. No? So most likely yung 5, no, ang speculation natin is ang constitutional provision, argument. Yung 5. Yung 9 is yung executive power. No, ang positioning nila. So speculation lang to, Bumbued na, kasi kailangan nating basahin yung decision pagkatapos meron pang mga tinatawag nating concurring opinion, no? So yung ibang mga maestrado nag-agree sila in the result, no, na hindi grant, but meron silang ibang opinion. Meron ding tinatawag na separate opinion. Then meron ding dissenting opinion, no, Bumbued na, yung kumukontra sa majority. So kung tayo tumingin, hindi unanimous to. No? Masyado siyang tight. No? Merong 2 o 3 justices lang na bumaliktad, no? 3. Kasi kung 3 plus 5 maging 8. Tapos yung 3 bawas mo sa sa 9, magiging 6. No? So magiging 8-6 yan, no? Kung may 3 justices na magbago yung decision nila. No, kasi yung constitutional argument hindi rin siya easy na argument, no, Bumbued na. Meron din tong malakas na position. So tayo naman is inaantay lang din natin paano i-navigate ng korte. Lalo na isang factor din dito, Bumbued na, mga political questions involved. Yes. No, involving the other branch of government. Normally cautious ang kwan diyan, Supreme Court. No, medyo kalmado sila diyan, hindi basta-basta harsh yung decision. Kailangan din nilang i-convince yung executive department sa legal reasoning ng korte. No, kasi yung korte natin, yung Supreme Court natin, Bumbued na, sa 3 departments of government, ito yung pinakamahina in the sense na mas konti yung tao nila, yung mga korte natin. So, sinusunod lang natin to sila based on the force of reasoning. No, yung reasoning nila, logical ba? Kapanipaniwala ba?
no, nakakuan ba, naka-anchor sa batas at saka sa ating konstitusyon. Okay. So yun yung sa amin naman as lawyers, whatever the decision of the Supreme Court, Bumbuedna, final, no, no matter ano yung opinion namin, then we are under oath na sumunod sa decision ng Supreme Court. Yan yung takbo ng demokrasya natin, no? Hindi yung iba na nakapag-decide ng Supreme Court, dami pang sinasabi. No? Hindi sila naging loyal sa oath nila as lawyers, no? Kasi yan yung profession namin. Once na magsalita yung Supreme Court, final na siya. Resolution on the merits. Okay. Attorney Ray, sa ingon ani nga istorya, Attorney Ray. So, pila ba ka porsyento something sa imong panglantaw maingon nato nga mubaliktad ang mahimong desisyon pag abot nato malay ba nato sa Lunes may kabaliktaran ang istorya ani, Attorney Ray? Close call kayo, no? Bumbuedna. Kung kita mo tanaw, siguro 50-50. Pero na 50% chance. No? Kumpara sa mingon kag wa joy chance, no? Mingon kag 1 or 2, pero kani siya napay tsansa. No? Napay tsansa nga mobaliktad. No? In fact, atong i-analyze Bumbuedna mga previous nga mga legal arguments sa una pa, no? Maski mga legal experts, wa nito ang Supreme Court sa ilaha, no? Bumbuedna. No? As far as kaning Supreme Court na po sa independence nga i-resolve ang mga difficult nga legal issues, so mo nang maingon nato nga lisod ta makastorya, no? But di po nato maingon nga nakalamang totally ang government dinhi, no? Tungod kay 5 ka justices apparently wa nag-agree, no? Wa nag-agree sa sa decision sa majority. Okay. Attorney Ray, karong May 25, unsay pagpasabot mo na Attorney? Maapil na ba kato mga argumento nga ginalalisan nga iagi sa local court or simply ang tanan na Attorney nga mga issue or kay Senador Bato lang, Attorney Ray? Well, nag-expect nga tanan na siya na related sa kaning enforcement sa ICC warrant. O saan siya ka milestone decision, no, sa atong Korte Suprema. Ang tanan ni siya na akong pagtanaw, akong reading Bumbuedna nga hopefully by May 25 i-resolve ni siya kay sa unang panahon manggod Bumbuedna, no, ginakuan ni ginaiwasan sa atong Supreme Court nga i-resolve, no, panahon pa ni katong petition kay kanhing President Duterte, no, wa ni gi-resolve sa atong Korte Suprema, ginaiwasan ba dili i-meet head on sa atong Korte Suprema tungod lagi nga di siya gusto mo clash, no, sa atong executive department. Now, ang history sa atong Supreme Court Bumbuedna, once nga kaning mingon nagmaipit na siya ba? Nawa na siya mingon siya wa na siya laing alibay ba o na kaning giningon natong rason, iyan ang i-resolve. No, mo nang term namo sa in English pa Edna nga justiciable na siya ba? O di ba right na siya, hinog na siya? Nga dapat meet head on sa atong Korte Suprema. Akong personal take, murag hinog na jud. No? I-meet head on na sa atong Korte Suprema nga ilan ning i-resolve, no, kaning issue sa kaning service sa ICC warrant. Okay. Kung baga pa, Attorney Ray, murag wa na choice ang Korte Suprema kaysa hitabo to sa Senado nga sila unya nag-declare na po ng ICC nga may mga co-perpetrators sa skandagana pa ang pagadakpon. Kung baga pa, murag mag-ingon ang Korte Suprema wa na tay choice mo decide ta ani kung unsa ba jud ang angay kay basin kung dili pa ma-resolba at Attorney Ray, basin magkagubot pa ang Pilipinas ning higayuna. Yes, no? Correct ka din na Bumbuedna. In fact, ang atong Senate President, ningon ang statement sa Senate President nato nga di nila i-honor, no, kaning ICC warrant. Ang ilang gusto lang nga ang issue na local court. No? So klaro man na sa position sa atong majority, sa atong mga senador. So kung tanawon nimo, hinog na pagkatapos hapit na mauli sa violence. In fact, nauli na sa violence gani. Bumbuedna, nakulatahan na tong empleyado sa Senado, ang NBI, pagtanaw sa NBI, sakto sila, tanaw sa Sergeant at Arms, ilang ginadepensahan ang institusyon sa atong Senado. So, kung kita mo tanaw, dapat ang atong Korte Suprema karon di na sila maghugas og kamot. Ilan ning i-resolve with finality unsa jud ang sakto. No? Okay, tunga naman, no? Mingon kag tunga, in fact mingon tag tunga Bumbuedna tungod kay naay justices nga ni suporta, no, sa kaning giningon nga constitutional argument. Napoy ubang justices nga niingon nga pwede ang executive department lang. Okay.
Now, kung di nila na i-resolve, di may mong final ang decision sa atong Korte Suprema, magkabuang atong law enforcement bumbued na. No? Kinsa ilang sundon, so morning giniingon natong hinog na siya. No, in a sense, dapat desisyonan sa atong korte kay base mauli ni sa violence. No? Kay nagaklaim ta bumbued na nga we're a nation of laws, not of men. No, klaro mo na nga may di man na opinion sa mga abogado, dapat opinion sa atong mga institusyon nga represented by sa atong Korte Suprema. Okay. So maginawa to bumbued na nga i-resolve na no with finality karong May 25. Okay. Attorney Ray, dili ba makaapekto kami ang uban ng lantaw ba nga kung tan-awon nato diha sa members sa mga justices na or sa mga maestrado nato diha sa may Korte Suprema, Attorney, daghan ba ang mga appointee ni Pangulong Duterte nga pwede makaapekto sa ilang decision, Attorney Ray? Well, ginatanaw ng uban, ang uban may tungod kay appointee lagi, no? Mo butar na sila sa anang view. But imong tan-awon ng history sa mga justices bumbued na, no? In fairness sa atong mga justices, halos kadaghanan sa ila din ha mo butar pagani sa muhimog opinion nga independent. No? Example lang, no? Justice Leonen, di man ni appointee ni President Duterte nga no iyang position mura-mura magdipabor. No? O karon tanaw ni mo bumued na majority anang Supreme Court justices appointee man ni President Duterte. Nganong kadaghanan sa ilaha karon dahil mga opinion. No? Dahil view. So ang atong proseso sa pag-appoint sa justices bumbued na di man ni election. For example, sa atong mga politiko, mudaog ka based sa imong mga pamaagi, no? Pwede ka mag-vote buying, influensyahan imong mga katauhan. Ang atong mga maestrado, ang pag-appoint sa ilang bumbued na, although na ay kanang ginaingon nga presidential discretion, limitado siya bumbued na tungod kay moagi pa ni ginaingon nga Judicial and Bar Council ng proseso. I-screen pa ni sila bumbued na, i-interview pa ni, no? Hindi basta-basta nga ordinaryong abogado ka, mo apply ka din ha pagkatapos pangutan-on ka sa mga maestrado, di ka katubag no sa mga complicated nga legal issues. In short, bago ka mahimong maestrado, ang presumption ani bumbued na di lang above average ka nga kuan nga abogado, no? Medyo ang imong career exceptional na po in the sense nga ni-develop pag expertise. So, importante ni siya bumbued na para independent ang atong judiciary. But di ba na ito maiwasan po nga kanang giniingon na ito nga tungod kay appointee ni Duterte base mo ni ilang desisyon. Nga naman katong petition ni kanhing President Duterte dahil man ang ilang view. Wa man nila gisuportahan. Na? Bumbued na. So in short, kanang argumento di na mo hold water. No, kay kung tanaw din nato nga kaning mga justices indebtedness sa kay President Duterte, katong petition unta ni President Duterte sa gidala sa The Hague nihatag untag paborable nga decision natong maestrado. Pero wala man, no? Wa man sa nihatag og paborable nga decision. In fact, hantod karon majority, no? Independent ang ilang views. No? Puro legal points ang gina-advance sa atong mga justices. Okay, attorney, kay gahapon mo tong desisyon na paggawa sa Korte Suprema one day after sa tubag ni De La Rosa, sa tubag kana pod sa USG nato, attorney, murag dali lang ang nag-inbang session dayon, special inbang session dayon ang atong Korte Suprema, attorney. Kung baga pa in urgency jud ang mao kana nga isgutanan para nga ma-prevent ang mga chaos diri sa ato sa lasod, attorney Ray. Yes, extraordinary na siya, no? May na-raise ni mo na bumbued na kay kana nga gibuhat sa atong Korte Suprema, di na siya normal. Extraordinary, no? Pagdawat sa OSG, nag-hearing sila, no? Kani atong mga justices paspas man ni ubasag mga libro. No, bumbued na, maski pila ka pages na, mahuman man nila na pila ka minuto, no? Nga ilang matantaw ang mga argumento. So, extraordinary ang gibuhat sa atong Supreme Court. Siguro ilang pagtantaw, hindi po sila gusto nga mapabasol. No, bumbued na, kaya pwede silang basulon sa katauhan eh. Mayroon nga kanina atong Supreme Court, sobra kayo katinig. No, kanang nag-alangkan nga, kanina nagkagubot na, nagkapinisilay na. Panahon na, no, sa atong Korte Suprema nga para mukalmatanan, may mo silang final. No, o di ba kanang
resolution as far as kanang nga issue Oo. is concerned. Kaya mo kalma tanan sa kanang nga issue lang. Okay. Lastly, Attorney Ray, unsay masulti mo sa katawang Pilipino nga even nagpagawas na nga gidilay ang TRO but ang question ang legality still question pa sa kadaghanan, Attorney Ray. Kung naginaw ta bumbuid na nga itong ma-learn no, ang proseso sa pagpadagan sa pamalaod no, sa atong nasod. Na kani by force of arguments ni siya, dapat mudaog ka no, sa itong punto, tanaw ang punto mo, ang hustisya. No, ang hustisya bumbuid na nakapiring ni siya. No, makita gani mo kani nga simbol sa hustisya. Nakapiring ni siya nga supposedly dapat di mo pabor theoretically. No, kana siya ang atong anang representation sa atong hustisya diri sa atong nasod, atong Supreme Court, usama ni siya ka institusyon nga gibuhat sa tao. No, di man institusyon sa Dios bumbuid na. Kaya may perfect na justice dito man sa langit daw, no? Kung religious ta bumbuid na, kita for example practitioner sa balaod na proseso nga ginasunod, na ginaot ang katawhan, sundo nato ni siya, no? Bumbuid na ang decision sa atong Supreme Court tungod kay mo ning usa ka kaning hallmark ba sa atong demokrasya. No, hinaot ang atong intindihon ang mga argumento, umo ng final decision bumbuid na atong respetar nga decision no sa pinakataas nga unsa ni korte no sa atong nasod. Okay. Attorney Ray, dagang salamat Attorney Ray sa oras gihatag mo karon sa Bombo Radio Johnson. God bless sa imo ha ug sa imong pamilya, Attorney Ray. Anytime no bumbuid na. Okay, mao kadto si Attorney Ray Cartojano ha, magakabomboso. Dili pa endgame ni Senador Bato. Ana kung basihan nato ang punto ni Attorney Ray Cartojano. Siyempre, ang yang kampo pagani magsumiti og motion for reconsideration